Bumubuhos ang ulan, at si Nick ay may pinakamasamang araw. Naaalala niya noong basta na lang siyang pinalayas ng kanyang tito Argus, na mentor din niya, sa party nila dahil naging makapangyarihan siyang mahina. Grabe talaga, habang nagdadalamhati si Nick, may lumapit na cute na batang idol at sinubukang pasayahin siya. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, sinabi niya, bakit hindi mo ako panoorin magtanghal sa agit bukas, bago siya umalis? Noong una, wala si Nick sa mood, pero pagkatapos niyang tingnan ang idol hall, may nag-click, at bumalik ang kanyang kumpiyansa, naging lubos siyang nahumaling sa kultura ng idol, at nagpa siya na sumali sa bagong grupo ng mga adventurer para makipagkaibigan at pondohan ang kanyang bagong buhay bilang otaku. Kaya pumunta si Nick sa guild na ito para sa mga baguhan na adventurer, pero nahihirapan siyang makipag-ugnayan sa iba dahil hindi siya basta-basta nagtitiwala. Lumipas ang ilang oras at walang nangyayari. Pakiramdam niya ay bigo siya, kaya pumunta siya sa bar sa gabi para magpakalunod sa alak. Pagkatapos ng ilang beer, dinala ng hostess ang 3 estranghero para umupo sa kanyang mesa. Kahit medyo lasing na si Nick, ramdam niyang may mga pinagdaanan ang mga taong ito. Mukhang mayaman ang isa, halatang kaiyahiyang klerigo ang isa pa, at ang pangatlo ay babaeng may itsurang hayop na nagpapakita ng sugatang personalidad. Nagbigay si Nick ng malungkot na twist tungkol sa kanyang wasak na buhay, at sa mga mapanglo na taong kasama niya, saka inubos ang kanyang serbesa. Ang nakakabaliw, sabay-sabay silang sumigaw na hindi na sila magtitiwala muli sa mga tao. Anong tsansa? Lumalabas na si Tiana, ang mayaman na babae, ay isang napakatalinong mage na niloko ng kanyang kasintahang si Alex sa isang taong mas mababa ang estado, at nagawa pang sabihin na pinaparamdam ni Tiana na walang silbi si Alex dahil sa kanyang talino. Inakusahan siyang nambubuli sa ibang babae, pinaalis sa paaralan, at itinakwil ng kanyang mga magulang. Matapos subukan ng kanyang swerte sa pagsusugal sa karera ng halimaw, nawala ang lahat sa kanya at napunta sa pagiging walang tirahan. Hanggang sa nakita niya ang patalastas para sa samahan ng mga adventurer. Pagkatapos ng kwento ni Tiana, lasing na nagtanong si Nick sa pari kung ano ang problema niya. Itong si Zemsize at ipinaliwanag na galing siya sa isang lungsod na kilala sa medisina at sa malaking templong ito. Nawalan siya ng tiwala sa sangkatauhan ng isang batang babae na nagngangalang Meryl, na kanyang estudyante, ang bintangang hindi maganda ang kanyang pag-uugali matapos niyang tanggihan ang pagtingin nito sa kanya. Nakulong siya ng 3 buwan, nawala ang pagkapari niya, at pinalayas. Ang una niyang pinuntahan pagkatapos ng kulungan ay itong maliit na kainan kung saan ang hostess, ay gumamit ng kanyang kakayahan sa pagpapagaling, kung naiintindihan mo. Kinabukasan, iminungkahi niya na pumunta siya sa Labyrinth City para maging adventurer at magsimula ulit. Matapos marinig ang lahat ng ito, nagpa siya ang grupo na hindi sila dapat maniwala sa mga kwento ng lasing. Binanggit ni Zem na papunta siya para talunin ang haring demonyo at napagtanto ni Nick na hindi pa naibabahagi ng pulang buhok na taong hayop ang kanyang kwento. Nang tawagin, kinabahan siya bago tahimik na sinabi na may isang mahalaga sa kanya na kumuha ng isang bagay na mahalaga. Ilang minuto ang lumipas, sobrang lasing na siya, nagiging sanhi siya ng eksena. Nagising si Nick kinabukasan na naguguluhan kung bakit siya nasa isang silid kasama ang 3 estranghero. Nang subukan niyang paalisan sila, sinabi ni Tiana na, kwarto ko ito, at siya ang nagpal-ayes sa kanilang lahat. Matapos maalala ang pagkikita niya sa idol na babae na yun, may naisip si Nick. Tinawag niya ang pari at ang taong hayop at iminungkahi na bumuo sila ng grupo na hindi kailangan magtiwala sa isa't isa, dahil lahat naman sila ay may problema sa pagtitiwala. Sa ganitong paraan, makakamit nilang lahat ang kanilang mga layunin nang hindi na kailangang magtiwala talaga sa isa't isa. Pagkatapos ng maikling pagpapalakas loob ni Nick, ang aming grupo ng 4 ay nagtungo sa isang random na samahan ng adventurer para pormal na buuin ang kanilang grupo. Nagtanong ang manager, anong ipapangalan niyo sa grupo niyo? At iminungkahi ni Nick ang survivors, dahil kahit anong mangyari, lagi silang makakabalik. Pagkatapos pag-isipan, sang-ayon ang lahat. Kaya ayon, opisyal na silang nakarehistro. Bilang mga nakaligtas, ng gabing yon, bumuo sila ng 3 panuntunan ng grupo. Una, huwag makialam sa mga libangan ng iba. Pangalawa, maging matalino sa pera. At pangatlo, bumalik ng buhay kahit anong mangyari. Iminungkahi ni Nick na lahat sila ay makisali sa pagprotekta ng kanilang kayamanan.
Siya ang bahala sa pagtala, si Tiana ang mag-audit at magdadala ng pera, si Curran, ang taong hayop, ang magbabantay sa ligtas, at si Zem ang magtatago ng susi. Nang akusahan ni Zem si Nick na pinapangunahan lang ang lahat para sa kanyang sariling kapakinabangan, itinuro ni Tiana na si Nick ang may pinakamahirap na paraan para makuha ang laman ng ligtas sa kanilang lahat. Nagdududa pa rin si Zem, at masayang inihayag ni Curran na ninakawin niya ang ligtas para bumili ng masarap na pagkain. Sabi ni Nick, tingnan niyo, kailangan nating magtiwala sa isa't isa habang nag-aalinlangan pa rin. Hinihiling niya kay Curran na magtiwala sa kanya, pero diretsahan niyang sinabi na hindi niya kayang magtiwala ng lubusan sa kahit kanino. Sumang-ayon sina Tiana at Zem na pareho sila ng nararamdaman ni Curran, pero handa silang magtulungan. Kinabukasan, sinimulan ng grupo ang kanilang unang misyon bilang isang team. Dinala sila ni Nick sa isang labirin, at agad namang nakaramdam si Curran na may kakaiba, habang ang iba naman ay nagkukwentuhan lang. Nakasalubong nila ang isang mahinang slime na kumakain ng damo. Kinuha ni Nick ang core nito at patuloy na pinangunahan ang grupo papalalim. Matapos kunin ang mga core mula sa maraming mahihinang slime, nagsisimulang mawala sa focus si Tiana at magsalita ng kung ano-ano. Nataman siya ng slime sa mukha, at natalisod sa isa pa. Nang makatayo ulit siya, pumayag siyang magbigay pansin. Sobrang inis, lumikha siya ng matutulis na mga piraso ng yelo at aksidenteng pinatama ang mga ito kay Curran, na sa kabutihang palad ay nakaharap sa tamang oras at hinarang ang atake gamit ang kanyang malaking espada. Sinubukan ni Tiana tingnan kung okay lang si Curran, ngunit nagalit si Curran, na nagsasabing sinubukan talaga niyang magtiwala sa kanila, ngunit patuloy nilang pinapatunayan kung bakit hindi siya dapat magtiwala. Sa kabila ng iringan na ito sa pagitan nila, nagtulungan ng dalawang babae kasama ang iba pang miyembro ng team para wasakin ang lahat ng nagkukubling mga slime hanggang sa makarating sila sa pinakamataas na palapag kung saan nagpapahinga ang hari ng slime na parang isang malaking kulay ube na buo. Habang ipinapaliwanag ni Nick ang alam niya tungkol sa hari ng slime, sumugod si Tiana para atakihin ito. Pagkatapos saksakin ang malaking slime gamit ang isang istalaktita ng yelo, pumutok ang bagay na ito at nabalot ang lahat sa nakakadiring slime. Maya-maya, sa may ilog, sinabi ni Curran kay Tiana na hindi niya ito mapagkakatiwalaan, at tinanong ni Zem si Nick kung bakit pumutok ang hari ng slime. Ipinaliwanag ni Nick na ang malalaking slime ay tumutugon sa malakas na mahika sa pamamagitan ng pagtalsik ng slime sa lahat ng dako. Sinisi ni Tiana si Nick dahil hindi siya nagbabala, ngunit itinuro ni Nick na kung sinabi sana niya sa kanya kung ano ang uri ng mahika na ginagamit niya, sana'y napayuhan niya siya. Sabi ni Nick kay Zem na mas bagay siya sa likuran, hindi sa harapan. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang mga armas at ipinaliwanag ang kanyang sariling kalakasan at kahinaan, bago sabihin sa lahat na dapat din nilang isaalang-alang na ibahagi ang kanilang mga iyon kung seryoso silang maging isang koponan. Inamin ni Zem ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban, at tumagos talaga ang mga salita ni Nick kay Tiana. Yumuko siya kay Curran at humingi ng tawad sa pagsalakay sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat ang tungkol sa kanyang sariling kalakasan at kahinaan. Pagkatapos banggitin na ang lakas ni Curran ay nakabatay sa apoy, umupo siyang muli. Bumahing si Curran ng apoy patungo sa nanginginig na si Tiana, at nagpasalamat pa si Tiana sa pagpapainit sa kanya. Siya, nagkukunwari si Curran na aksidente lang, pero nagsisimulang mabuo ang isang kakaibang, di binibigkas na ugnayan sa pagitan ng dalawang babae. Bago mo pa malaman, ang mga nakaligtas ay nasa kanilang pangalawang misyon na, nagtutulungan para pabagsakin ang isang angka ng mga halimaw na parang tao. Napagtanto ni Zem na si Nick ay talagang napakalakas. Habang kinokolekta ni Nick ang katibayan ng kanilang natapos na misyon, iniskan ni Tiana ang kakahuyan gamit ang kanyang detect magic spell para maghanap ng mas marami pang halimaw. Nabanggit ni Zem na ang detection magic ni Tiana ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Itinuro ng team na si Nick ay mas makapangyarihan kaysa sa ipinapakita niya. Bigla, pinaalalahanan ni Tiana ang lahat sa isang bagay na nakita niya sa kakahuyan gamit ang mahika, 5. Mas malakas ng ilang beses kaysa sa karaniwang duwende. Iniisip ni Nick na malamang isa itong ogre, dagdag pa niya na wala pa silang sapat na karanasan bilang isang team para harapin ito. Nang tanungin ni Zem kung dapat na ba silang umurong, ipinaliwanag ni Nick na kung iiwanan nila ang ogre,
Ito at ang kanyang angkan ay sipsipin ang lahat ng mahika sa paligid at kalaunan ay magsisimulang umatake sa maliliit na bayan. At saka, dagdag pa niya, ang pagtalo sa isang ogre ay nangangahulugan ng malaking pera. Pagkatapos ng ilang pagkalito sa grupo, ipinaliwanag ni Tiana na ang mga ogre ay napakatatag sa mahika kaya maaari niya lamang itong ilihis ng pansin habang pinapatumba ito ng iba. Mabilis na nakabuo ng plano si Nick, at ang noo papunta sa ogre. Pinangunahan ni Curran ang atake habang binabantayan siya at si Nick ni Zem gamit ang mahika, at ginagambala ni Tiana ang ogre gamit ang mga icicle. Pagkatapos makita ang unang alon ng mga duwende na bumagsak, nagpa siya si Curran na magtiwala na hindi siya masasaktan ni Tiana ng mga piraso ng yelo. Determinado, pinaningas ni Curran ang kanyang espada at tinaga ang ogre sa isang bagsak. Habang pinapanood ni Tiana at Zem sina Nick at Curran na alisin ang mga sungay sa mga duwende, natalisod si Nick at nabasag ang pendant ni Curran na hugisis na gamit ang isang sungay. Nagpapatuloy ang ating kwento kung saan nagising si Curran sa isang yungib at may insektong gumagapang sa kanyang mukha. Nandidiri, kinukuha niya ang kanyang kwintas at napagtanto na totoong nangyari ang lahat. Habang naglalakad siya sa palengke, iniisip niya kung paano ang mga dragon iyan na katulad niya ay sobrang proud at nakatakdang maglingkod sa taong magiging bayani at magliligtas sa mundo. Huminto siya sa tindahan ng alahas at kinuha ang kwintas na sisna. Sinubukan siyang lokohin ng tindero sa pagsasabing may sira ito at kailangan niyang bayaran ang kalahati ng presyo, pero sumaklolo ang kaibigan niyang si Kelios, na isang napakagwapong kabalyero. Binayaran niya ang tindero, pinasuri kay Curran ang kwintas para malaman kung maayos ito, at pinagsabihan ng tindero sa panluloko. Natagpuan pa niya ang tunay at buong kwintas sa supot ng mga ngalakal, nabawi ang pera niya, at ibinigay kay Curran ang tunay na kwintas. Tunay na kahanga-hanga, kaya akala ni Curran si Kelios ang bayaning itinakda niyang paglingkuran, at sumali siya sa grupo nito. Nagtagumpay sila sa maraming misyon na si Curran ang laging nangunguna, pero sa huling misyon nila laban sa isang malaking cobra, trinider siya ni Kelios. Niloko niya siya para pakawalan ng ahas ang nakal-alasong gas na nagpahina sa kanilang dalawa. At kinutya lang siya ng grupo niya habang naghihirap siya. Kapanipaniwala ba ang lalaking ito? Iniwan siya doon para mamatay, tinatawanan ng lahi niya, at ninakaw ang pinakamahalagang pag-aari niya. Ang hiyas ng hari ng dragon na bigay ng kanyang guro. Labis siyang nasasaktan pero hindi niya kayang basagin ang kwintas na bigay ni Kelios sa kanya. Kalaunan, habang hinahanap niya si Kelios para maghiganti, nakita niya ang lalaking ito na si Fifths na namumuno sa sikat na grupong tinatawag na Solo Eaters. Sinimulan niya itong sundan sa bayan, nang hindi gaanong patago, at natuklasan niya ang mga kahangahangang pagkain sa daan. Napansin siya ni Fifths kalaunan pero hindi niya ito pinansin. Isang araw, nailigtas ni Curran ang espada ni Fifths nang muntik na itong mahulog matapos mabangga ng isang lasing na lalaki. Nagpasalamat si Fifths sa kanya, nagrekomenda ng masarap na pagkain, at umalis. Napagtanto ni Curran na tinuruan siya ni Fifths na mag-enjoy sa masarap na pagkain at pinunan ang pagkukulang ni Kelios ng pagmamahal sa masasarap na pagkain. Pero naubusan siya ng pera dahil sa kakain, kaya napadpad siya sa bar na yun kasama ang 3 iba pang sawi. Sa kasalukuyan, hinahanap ni Nick sa palengke ang kapalit ng sirang kwintas na swan ni Curran. Nakasalubong niya ang isang batang idol na sinabihan siyang huwag mag-aksaya ng oras at tanungin na lang si Curran kung saan niya yun nakuha. Nagkita si Nick at Curran sa isang tindahan ng pagkain, at natatawa si Curran sa reaksyon niya sa kakaibang pagkaing ibinigay niya. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga ibon at swan sa isang tulay, nakita ni Curran ang motibo niya. Plano at sinasabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa pendant, sa totoo lang mas gamaan ang pakiramdam niya nang wala ito. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, binigyan ni Curran si Nick ng isa pang treat at halos mamatay siya sa kakatawa habang pinapanood itong hirap huminga dahil sa sobrang tapang. Nagpunta ang buong grupo sa pub kung saan sila unang nagkita, at binabati silang lahat sa pagiging matagumpay. Ang daming naglalandian na ibang adventurer. Habang nag-e-enjoy sila sa kanilang mga beer, nagulat si Nick nang bigla na lang lunukin ni Curran ang kanyang pendant at basta itapon na parang walang halaga. Sakto naman, lumapit ang isang mahiyain na receptionist ng guild at inanyayahan silang dumalo sa isang pulong.
Nagulat at natuwa ng husto si Nick at ang buong grupo nang bigyan sila ng bagong misyon na hanapin ang labirintong puno ng mga ugnayan at ibalik ang espada ng mga ugnayan sa tagapamahala ng guild. Hindi nakatanggi si Nick at ang kanyang grupo na sabik sa pera sa misyong ito nang marinig ang malaking gantimpala na matatanggap nila kahit mahanap man nila o hindi ang espada ng mga ugnayan. Matalinong nagpumilit si Nick na magkaroon ng mapa na may markang lahat ng halimaw at hiniling sa tagapamahala na ipakita kung saan na naghanap ang ibang mga adventurer. Seryoso siya, sinigurado niyang nakukuha nila ang lahat ng detalye, at pinapirma pa ang tagapamahala ng kontrata. Matapos nilang talunin ang halimaw sa pasukan, nagtawanan ang lahat dahil sila ay nagsisimula na talagang magtiwala sa isa't isa. Sumasali si Nick sa tawanan pero naalala niya bigla ang sirang kwintas ni Curran, kaya naglalakad sila sa hallway na ito nang banggitin ni Zem ang tungkol sa pag-activate sa pamamagitan ng galaw. Itinuro ni Tiana na lahat ng halimaw na nakalaban nila ay gawa-gawa lang. Habang naglalakad sila papasok sa kailaliman ng piitan na hindi nag-iingat, may nakatagong kamera na kinukuhanan sila ng malapitan na nakakatakot at napansin ni Nick ang isang berdeng ilawan na kakaiba sa lahat ng pulang ilawan na nakita nila at sinuri ito. Pagkalapit niya, bigla, bumukas ang isang nakatagong elektronikong pinto at ang tuso. Muling lumapit ang kamera sa kanila. Pinangunahan ni Nick ang grupo sa bagong silid na ito at nagmasid si Tiana para sa mga halimaw. Sabi niya, parang may humaharang sa mahika kong pang-amoy, at sagot ni Nick, bahala na tayo sa kanila pagdating ng panahon. Biglang lumiwanag ang buong silid at may boses na nagsalita sa kanila na galing sa kung saan. Malugod silang tinanggap bilang mga nakaligtas at nagpatuloy sa kung gaano sila karapat-dapat. Ngunit walang pakialam ang grupo sa boses. Nakatuon silang lahat sa makintab na hawakan ng espada sa isang protektadong lalagyan. Iniisip nila kung ang sirang hawakan na ito ang uri ng mga ugnayan na hinahanap nila at kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay nito. Samantala, itong boses na ito ay nagagalit dahil hindi pinapansin. Baliktad, ipinahayag ng boses na ito ay ang maalamat na espada ng pagkakaibigan. Nagsimulang magreklamo ang grupo tungkol sa kung paano ito ay isang sirang hawakan lamang at pati si Chilzem ay nawalan ng pasensya nang sumagot ang nagsasalitang espada sa kanya. Patuloy ang espada tungkol sa kung paano ito ay isang napakayabang na talim na tumutulong lamang sa mga taong pinahahalagahan ang katarungan at pagkakaibigan, ngunit lubos itong nagulat nang mapagtanto nito na gusto lang nila itong ibenta para sa pera. Inakusahan nito ang guild na niloloko ito, sinasabing ikinulong nila ito sa labirintong ito na nangangakong may mga karapat-dapat na adventurer na makakatagpo rito balang araw. Matapos maghintay ng isang buong taon, napagtanto nito na nagsinungaling lang ang guild para walang makapagmay-ari. Ito, sinusubukan ng espada na makipagtawaran, nangangako ng nakakabaliw na kapangyarihan kung itatago nila ito imbes na ibenta, pero sabi ni Tiana, sino ba ang kailangan ng kapangyarihan kung mayaman ka naman? Tapos itong palihim na hawakan ng espada, biglang sinabi na aktibo na ang sistema ng tagapagbantay nito at hindi sila makaalis hanggat hindi nila natatalo ang tinatawag na Amalga Golem. Sakto naman, may sumabog sa kanto at lumitaw itong golem na mukhang Mad Ulash. Sinira nito ang sahig, kaya nagsitakbuhan ang lahat paatras. Nagpakawala si Tiana ng ilang atake ng yelo at sumugod si Curran para sa inaakala niyang huling atake. Napansin ni Nick na may mali at sinubukan siyang babalaan, pero huli na nilihis ng golem. Ibinato ni Tiana ang yelo kay Curran, na hindi masyadong naipagtanggol ang sarili. Habang pinapagaling ni Zem si Curran, sinugod ni Nick ang golem, sinusubukang pahinain ito mula sa ilalim. Habang umiiwas siya sa mga atake, sinigawan niya ang kanyang mga kalaro na lumabas na doon. Sinabi ng nagsasalitang espada kay Nick na hindi niya kayang tagusan ng golem nang hindi ito ginagamit bilang hawakan ng espada at nangako na gagawin nito ang anumang gusto ni Nick pagkatapos nilang talunin ang bagay na ito. Habang sinusubukan ng lahat na makatakas sa nakasarang silid, sinabi ng espada kay Nick na isipin si Curran sa kanyang isipan at isiga ang union para buhayin ang kapangyarihan nito. Ramdam ni Nick na napakatanga niya nang walang nangyari pagkatapos niyang isiga ang union ng malakas. Nagagawa pa rin niyang putulin ang isang bahagi ng golem, pero nagsimulang umakyat ang pirasong yun sa kanyang binti, na siyang umagaw ng pansin niya kaya nataman siya ng golem at tumilapon sa isang butas. Ikinabit muli ng golem ang nawawalang piraso nito at humarap sa tatlo pa. Pinatigas ni Tiana ang golem gamit ang yelo at sinabi kay Curran na hanapin si Nick.
Pagkaalis ni Curran, nakawala ang golem sa yelo at sinugod sina Tiana at Zem. Binigyan ni Zem si Tiana ng dagdag na lakas, at sinubukan niyang patigasin muli ang halimaw. Samantala, nililinis ni Curran ang daan para maabot si Nick, na sinasabi sa kanya na kunin na lang ang iba at iwan siya. Pero hindi papayag si Curran. Gusto niyang iligtas ito. Humihingi ng paumanhin si Nick dahil nabasag niya ang kanyang pendant, ngunit ipinapaliwanag ni Curran na galing yun sa dating leader ng partido niya na nagtaksil sa kanya, at nakabuti pa na nabasag yun. Iniaabot niya ang kanyang kamay kay Nick, at nang tanggapin ito, nagsimulang magliwanag ang hawakan ng espada. Kasama sina Tiana at Zem, malapit na silang tapusin ang golem. Nang malapit na itong sumalakay ng huling beses, sumabog ito. Mula sa liwanag ay lumitaw ang figurang nakabaluti na parang pinaghalong Nick at Curran. Muling nabubuo ang golem ngunit muling nawasak ng espada ng pagkakaisa, na nagpapakita ng kanyang core, na nagkadurog-durog ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos maghiwalay sina Nick at Curran at bumalik sa kanilang normal na anyo, nag-report ang grupo sa tagapamahala ng guild dala ang espada. Habang pinagmamalaki nila ang kakayahan ng espada, biglang lumitaw ang maliit na taong ito at pinagsimulang suran ang mga sinasabi nila. Tinanong ng tagapamahala kung bagong kasapi ng kanilang grupo ang taong ito. Sumagot ang tao ng oo, at nagpakilala bilang Kizuna, na ang ibig sabihin ay ugnayan. Sumang-ayon na lang ang tagapamahala at binayaran sila ng kanilang gantimpala. Sa kanilang pag-uwi, kinukutya ni Kizuna ang tagapamahala ng guild dahil naniwala sa peking sandata, habang naguguluhan naman si Curran kung paano naging tao ang isang espada. Pagkatapos hatiin ang kanilang mga gantimpala, ang bawat isa ay kumukuha ng pera upang gastusin sa kanilang mga lihim na libangan. Inaaya ni Tiana si Kizuna sa karahan, basta't huwag itong magsalita tungkol sa kanyang mga ginagastos. Habang lumilipas ang panahon, nasasanay na ang aming grupo sa kanilang pinakabagong miyembro, si Kizuna. Isang hapon, nagpapahinga lang si Tiana, naglalaro ng bagay na bigay ng isa sa kanyang mga tauhan, nang magpakitang gilas si Kizuna at ipinagmamalaki ang kanyang bagong kasuutan, halos nagmamakaawa para sa mga papuri. Pinutol agad yun ni Nick at sinabi ang totoo tungkol sa kung gaano kalugi ang kanilang grupo. Nang mapagtanto nila na halos isang hakbang na lang sila palayo sa pagiging walang tirahan, bigla silang lahat na nagkaroon ng matinding motibasyon para tumanggap ng mga misyon at mag-ipon ng pera. Sa isang pagbabalik-tanaw, naalala ni Tiana nang bigyan siya ng isa sa kanyang mga propesor ng igniter na ito bilang regalo sa pagpapalam. Ang kakaibang propesor na ito ay nagbiro ng hindi maganda tungkol sa pangangailangang lipulin ang sangkatauhan, at kung paano ang pinakamasama ay darating pa. Sanita ni Tiana siya sa kanyang hindi naangkop na mga biro, at nawala na lang ang lalaki, tumawa na parang baliw. Magalang na nagpaalam si Tiana, ngunit bago siya makaalis, tumigil ang baliw sa pagtawa saglit upang magbigay ng payo, pagkatapos ay agad na bumalik sa kanyang baliw na pagtawa habang siya ay magalang na lumayo. Maya-maya, nagising si Nick mula sa isang bangungot tungkol sa kanyang dating kasintahan, at nagtataka kung lahat ba ay nagkakaroon din ng mga kakaibang panaginip tungkol sa kanilang nakaraan. Sunod na eksena, tuluyang sinira ni Kizuna ang plano ng grupo sa pamamagitan ng pagsugod diretso sa kaaway. Pagkatapos harangan ng isang malaking ogre ang unang atake ni Kizuna, nagpakawala ito ng isang malaking bowl ang mahika sa kanya. Basta na lamang tinapon ni Kizuna ang bowl ang mahika sa isang tabi, ginawa niya itong parang shadow clone jutsu, at isang atake lang, bagsak ang ogre. Nang magsama-sama ang lahat, ipinagmalaki ni Kizuna kung paano siya makakagawa ng 5 kopya ng kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng lakas at tibay ng grupo. Hindi naintindihan ni Nick ang paliwanag, pero inamin niya na sa tingin niya ay astig ang teknik ng laban ni Kizuna. Mayabang na sinabi ni Kizuna na ang mga teknik niya sa espada ay ikinabad sa kanya. Nang tanungin ni Curran kung ano ang ibig sabihin nito, ipinaliwanag ni Kizuna na kinokopya at pinapahusay niya ang mga estilo ng pakikipaglaban ng mga dating gumagamit. Sinabihan siya ni Tiana na mandaraya, pero pumagit na si Nick bago pa uminit ang sitwasyon. Nagsimulang magyabang si Kizuna tungkol sa pagkakaroon niya ng super move, pero pinababa siya ni Nick sa ere sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi pa niya balak gamitin ang teknik ng pagsasanib nila kahit kailan. Tinawag ni Tiana si Nick na kuripot, pero ipinaliwanag ni Nick na walang saysay na gumamit ng teknik na
Pagkatapos, patumbahin silang lahat, gamit ang kanilang bagong kakayahan sa telepathy, salamat kay Kizuna. Nagkukwentuhan ang mga miyembro ng grupo tungkol sa kanilang mga plano para sa buong araw. Nagpasyang sumama si Kizuna kay Nick at Karen para kumain ng hapunan. Habang naglalakad sila, napansin ni Nick na ang napiling kainan ni Karen ay ang dati niyang pinupuntahan kasama ang kanyang dating kasintahan na may pagkabaliw. Habang kumakain sila, narinig ni Nick ang boses ng kanyang ex sa malapit. Lumingon siya at nakita niya itong sinusubukang lokohin ang isang lalaki gaya ng ginawa niya noon sa kanya. Sumingit si Nick at itinuro ang butas sa kanyang malungkot na kwento. Naguguluhan ang binata, nagpapalipat-lipat ang tingin kay Nick at Claudine. Nang tinanong ni Nick si Claudine kung bakit tila dalawa ang kaarawan niya, tinanong siya ng binata kung sino si Nick. Nang tangkaing tumakas ni Claudine kasama ang binata, nagbanta si Nick kay Claudine at nag-walkout itong galit na galit mula sa restaurant. Pagkatapos, dumating si Claudia kasama ang isang malaking lalaki at binuhusan ng dumi sa ulo si Nick habang nakikipagkita siya sa kanyang grupo. Agad alam ni Nick kung sino ang gumawa noon, at tinangkang takutin ng malaking lalaki si Nick dahil sa pagpapahiya kay Claudine sa restaurant. Hinamon niya si Nick ng harapan at dinala siya sa isang pribadong lugar. Nang silang dalawa na lang, ginulat ng malaking lalaki si Nick sa pamamagitan ng paghingi ng tawad at pagpapasalamat dahil pinigilan niya ang panloloko ni Claudine. Sinabi ng malaking lalaki kay Nick na itago na lang si Claudine para sa sarili niya. Tapos nagmungkahi na baka niloloko ni Nick ang mga kapartido niya gaya ng ibang mga lider ng partido. Tumawa ng malakas si Nick at sinuntok sa tiyan ang malaking lalaki dahil sinabi niya yun tungkol sa kanya. Sinubukan ng malaking lalaki na gumanti, pero inilapit siya ni Nick sa lupa at hindi makagalaw. Habang iniisip ni Nick ang gagawin tungkol sa bintang ng pandaraya, itinulak si Nick ng isa pang miyembro ng partido ng malaking lalaki. Biglang lumitaw si Karen at pinatumba ang bagong lalaki. Pumasok ang tagapamahala ng guild at nagpakilala bilang si Vilma. Nakilala niya ang malaking lalaki bilang si Leon at sinabihan si Karen na bitawan ang paa nito. Sabi ni Vilma kung mag-aaway sila, kailangan nilang gawin ito sa tamang paraan. Nang tanungin ni Nick kung ano ang tamang paraan, itinuro ni Leon ang kanyang mga daliri at hinamon si Nick sa isang labanan ng matematika nang walang saplot. Sa isang saradong silid, ipinaliwanag ni Vilma ang mga patakaran para sa nakakabaliw na labanan ng matematika sa dalawang koponan na nakaupo sa harap niya. Nilinaw ni Kazuna, sa madaling salita, maliban kung may makalulutas na mga problema sa matematika, patuloy lang ang laban ng mga fighter. Idinagdag ni Vilma na mayroong 6 na round bago ipahayag na oras na para pumili ng mga kinatawan nang walang pinipili. Natakot si Karen nang mapagtanto niyang napili siyang humarap kay Claudine sa paligsahang ito sa aritmetika. Sinusubukan ni Zem si Karen sa ilang simpleng problema sa matematika at nalulungkot siya kung gaano kahirap nito. Sinisiguro niya kay Karen na magtutulungan silang ayusin ang kanyang kakayahan sa matematika. Sa buong linggo, ginugol ng mga nakaligtas ang kanilang oras sa pagsasanay at pagpapabuti ng pag-aaral ni Karen. Nang lumabas si Zem mula sa isang pagpupulong, napansin ni Karen na madalas pumunta si Zem sa mga bahay-aliwan nitong mga nakaraang araw. Sa bahay-aliwan, kinukuha ni Zem ang lahat ng impormasyon tungkol kay Leon at sa kanyang mga kasamahan mula sa mga nagtatrabaho doon, at pagkatapos ay iniuulat niya ang lahat kay Nick at sa iba pa. Kinabukasan, nagising si Claudine mula sa isang bangungot at lumabas para pabagsakin si Nick. Opisyal na nagsisimula ang labanan sa arithmetic, at sabik si Karen na makakuha ng mga problema sa matematika na talagang naiintindihan niya. Kinukutya siya ni Claudine sa pagdiriwang niya sa mga tanong na kayang sagutin ng isang bata, pero hindi pinapansin ni Karen ang panlalait. Pinipilit niya ang sarili niyang matapos ng tama para makasama kay Nick sa laban niya kay Leon. Sa pansamantalang ring, napansin ni Nick na iniiwasan ni Leon ang lahat ng kanyang mga gimmick. Inanunsyo ni Karen na tapos na siya, at sinabi ng mga hurado sa mga manlalaban na magpahinga muna habang sinusuri nila ang mga iskor sa matematika. Pagkatapos ng mabilisang pagrepaso, ibinunyag ng mga hurado ang mga iskor. Nakakuha si Karen ng 86 habang si Claudine ay nakakuha ng 78 pulgada sa unang round. Habang nagtatalak si Claudine, humihingi ng paumanhin si Karen kay Nick dahil nabigo niya ito. Binibigyan si Leon ng pagkakataong suntukin si Nick bilang gantimpala sa pagkapanalo, at agad niyang sinuntok si Nick sa pagitan ng mga tadyang.
Isinisigaw ng anunsyador ang simula ng ikalawang round, at sunod-sunod na natatanggap ni Nick ang mga suntok, habang masayang nagtatrabaho si Claudia sa kanyang mga problema. Lumabas ang resulta para sa ikalawang round, kung saan tinalo ni Claudine si Curran ng 11 puntos. Umiiwas ng tingin si Curran dahil sa pagkakasala habang sinusuntok ni Leon si Nick sa mukha bilang gantimpala. Nakukuha ni Nick ang atensyon ni Curran at sinasabihan itong huwag nang magmukhang nagkasala at mag-focus sa paglutas ng mga problema sa matematika. Sinisi ni Curran ang kanyang sarili sa pagiging T** nga, ngunit agad itong pinigilan ni Nick, ipinaalala sa kanya kung gaano na siya kagaling sa nakalipas na ilang linggo. Tumagos ng malalim ang pagpapatibay ni Nick, at nagpas siyang harapin ni Curran ang natitirang mga tanong ng walang pag-aalinlangan. Namahaji si Vilma ng mga papel ng tanong para sa susunod na round, at nagalit si Claudine dahil binabaliwala ni Curran ang lahat ng kanyang pagtatangkang takutin siya. Habang kaharap ni Nick si Leon, sinuyod ni Tiana ang madla para sa mga kainahinalang tao. Napagtanto niya na walang may mahika sa paligid, at nagtaka kung nagkamali sila tungkol sa pandaraya ng team ni Leon. Sa madla, itinuro ni Zem na ang math ay malapit ng lumampas sa antas ni Curran, at hinulaan. Mahihirapan siya sa mga susunod na laban. Nagpasya si Tiana na baguhin ang estratehiya, at iminungkahi na isagawa na lang lahat ng natitirang laban ng sabay-sabay. Nang sang-ayunan ng mga tao ang kanyang ideya, pumayag si Vilma basta't handa sina Nick at ang kanyang kalaban na tanggapin ang lahat ng parusa ng sabay-sabay. Tumingin-tingin si Claudine at napansin na naghiyawan ang mga tao para sa bilis ni Curran. Iniisip niya na nagpapanggap lang si Curran na mabilis magtrabaho para lituhin siya. Gamit ang telepathy, kinausap ni Claudine ang ikatlong miyembro ng kanyang team at humingi ng tulong, habang ang geeky na lalaking nakasalamin ay nagtatype ng mga numero sa kanyang calculator. Nakita siya ni Tiana at umalis kasama sina Zem at Kizuna. Napatawa si Nick at itinuro na parang kulang ang huling miyembro ng team ni Leon. Kinakabahang nagdahilan si Leon at nag-iisip kung nabisto ba ng team ni Nick ang daya nila matapos mapansin na wala si Tiana. Sinubukan ni Leon pigilan si Claudine na kontakan ang kanilang K-teammate, pero sinabihan siya ni Claudine na tumahimik. Nahuli ni Kizuna at ng iba pa ang lalaking may salamin, at nawala sa control si Claudine nang tumigil ang pagdating ng mga sagot. Bumalik ang pangalawang grupo kasama si Mr. Glasses at isang bante ng ebidensya na nagpapatunay na nandadaya sila sa buong oras. Iniutos ni Vilma sa mga gwardya na arestuhin si Leon at ang kanyang mga kasama. Habang inaakay papalayo ang mga mandarayang, sumisigaw si Claudine na hindi naman daw siya palaging masamang tao, at idinagdag ni Curran na walang sino man ang nag-uumpisa na masama. Ang mga nakaraan nating pagpili ang humuhubog sa atin. Sinabi pa ni Tiana na kung talagang natanto na ni Claudine ang kanyang mga pagkakamali, dapat niyang subukang itama ang mga ito. Pagkatapos ng nakakapagod na hamong ito, ang grupo ng 5 ay nagtungo sa isang restaurant para ipagdiwang ang kanilang gustong malaman kung nasaan ang lahat ng nakaw na kayamanan. Iniisip ni Leon sa kanyang sarili na siguro ang tinutukoy ng gwardiya ay ang nakakabaliw na kayamanan mula sa pinakamalaking nakawan ng kanyang kapatid, isang bagay na sobrang delikado kaya hindi nila maibenta o magamit man lang. Sa matinding tingin na ito, ipinatawag ni Leon ang espada ng pagkasira, at halos mapatalo ng gwardiya sa gulat nang biglang lumitaw ang sandatang ito mula sa kisame. Samantala, si Tiana naman ay nagpalipat mula sa karera patungo sa isang magarbong mesa ng sugal, at naglalagay ng kanyang mga taya. Sumulpot ang pangit na pagmumukha ni Nick, sinusuri ang buong silid, kaya mukhang nagpas siyang maghiwa-hiwalay ang kanilang grupo ng 5 pagkatapos makakuha ng ginto. Inimbitahan ni Tiana si Kazuna na pumunta sa kasino, at sumama si Nick para pigilan si Kazuna na magsalita ng kung ano-ano. Habang ang malaking lalaking halimaw na ito ay papunta sa kasino para hanapin si Nick at maghayganti, sinindihan ni Tiana ang kanyang pipa at pinagmamasdan ang kanyang mga kalaban. Pagkatapos niyang ubusin ang pera nila, kinukutsa niya sila hanggang sa mainis ang isa at umalis. May nanunood at nagtanong kung sinusubukan niyang pigilan ang lalaki na mawalan pa ng pera, pero sumagot si Tiana ng malalim, sinasabing kasing dali lang na itapon ang mga tao tulad ng pagtapon sa iyo. Humanga ang mga trabahador habang patuloy na nagpipilosopiya si Tiana tungkol sa buhay ng pagsusugal. Nagkukwentuhan sila nang biglang may ingay, isang bagay ang sumire sa kanila, at nataranta ang lahat ng may sumigaw ng halimaw, sinusubukan ng mga gwardya na pigilan kung anuman yun,
pero nahihirapan sila. Lumalabas na ang halimaw ay si Leon pala sa anyong hayop. Hinahanap niya si Nick, nagtatapo ng mga gwardya sa iba't ibang direksyon. Iniisip niya kung paano niya tinawag ang espada ng pagkawasak sa kulungan at sinira ang lahat. Habang sinusubukan ni Tiana na alamin kung paano protektahan ang lahat nang wala ang kanyang sandata, lumapit si Leon sa kanya, nakikilala ang kanyang amoy. Gusto niyang malaman kung nasaan si Nick, at natakot si Tiana nang mapagtanto niya na ang pangit na halimaw na ito ay si Leon pala, ang parehong lalaki na kanilang dinaig sa labanang matematika. Kapag nagmamaang-maangan siya, sabi ni Leon, amoy ko ang kasinungalingan, at kung guluhin mo ako, magkakapamilya ka. Sa kabilang silid, napansin ni Nick na nagpapanik ang mga tao pero hindi pa niya alam kung bakit. Si Tiana ay nag-aalangan kung isa sa panganib niya ang buhay niya para kay Nick, o ililigtas na lang ang sarili niya. Pero tumawa siya at tinanong si Leon kung bakit niya akalaing ang pagbabanta sa kanya ay may epekto kay Nick. Sabi ni Leon, tiyak na magre-react si Nick kung pagbabantaan ang kasamahan. Tumawa lang si Tiana sa mukha niya at sinabi ang katotohanang sila ay mga adventurer lang na hindi naniniwala sa sangkatauhan o sa isa't isa, hindi talaga sila magkasama. Habang pinoproseso ni Leon ang nakakagulat na impormasyong ito, inilabas ni Tiana ang kanyang pipe at sinindihan, tapos bigla. Tinutusok niya ang mga paa nito gamit ang nagliliwanag na pan-indi. Sumigaw si Leon at kumalat ang itim na usok sa lahat ng dako at bumagsak siya. Sinusubukan ni Tiana na tumakas kasama ang babaeng ito, pero hinarang sila ni Leon, kaya sinabi ni Tiana sa isang lalaking nagtatago na dalhin ang bago niyang kaibigan sa kasino at tumakbo. Paglingon sa kanyang mga paa, ipinaliwanag ni Tiana na ang grupo niya ay mga taong may pinagdadaanan na sinusuportahan ang isa't isa. Nagulat si Leon na nagsasabi siya ng totoo, pero napagtanto niya na ang naamoy niya ay pag-asa na may halong pagsuko. Sinabi ni Tiana na hindi ipapahamak ni Nick ang kanyang sarili para sa kanya, kaya binunot ni Leon ang espada ng pagkawasak para tapusin siya, pero biglang lumitaw si Nick at hinarang ang atake gamit ang kanyang espada ng pagkakabigkis. Binabalaan ni Tiana si Nick tungkol kay Leon, at nagsimulang magyabang si Nick, pagkatapos ay literal na nagsimulang mag-usap ang mga espada sa isa't isa, kung saan nangako ang espada ng pagkasira na tatalunin ang espada ng pagkakabigkis. Nagpalakas ang espada ng pagkasira, at sinipsip ni Leon ang enerhiya nito, na nagtulak kay Nick na makipagtulungan kay Tiana. Ibinaba nila ang temperatura at sinubukang ikulong si Leon sa yelo, ngunit basta na lamang niya itong nilagpasan. Habang papalayo si Leon, napagtanto niya na hindi niya gusto ang laban na ito at wala siyang mapapala. Nang tumingin siya sa paligid sa pinsala, nakaramdam siya ng pagsisisi sa kanyang nagawa. Ngunit patuloy siyang sinasabihan ng espada tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatakot sa mga tao. Inamin ni Leon sa sarili niya na ayaw niyang maging isang taong sumisira sa kasiyahan ng iba, tapos bumuga siya ng isang malakas na dagendong. Ikulong siya ng Team Nick sa isang kulungan ng yelo at saksakin siya ng mga stalactite na yelo, pero hinamon ni Leon ang pananaw ng espada, sinasabing ang gusto lang niya ay maging isang adventurer na katulad ng kanyang kapatid. Ipinaalala ng espada na ang kanyang kapatid ay namatay sa kakilakilabot na paraan, at sumang-ayon si Leon na ang kanyang kapatid ay pinatay ng kanyang mga kasamahan, pero iginiit niya na mali ang espada tungkol sa kanya, hindi siya ang kontrabida. Nakalaya siya mula sa kulungan ng yelo at ibinagsak ang espada ng pagkawasak. Pinatigas ng Team Nick ang espada at dinikitan si Leon ng mga anti-magic cards hanggang dumating ang mga pulis. Nagpasalamat si Leon kay Nick sa pagpigil sa kanya at sumuko sa mga awtoridad. Kalaunan, dinalaw ni Nick si Leon sa kanyang selda para sabihin sa kanya na walang namatay sa kasino at isinara niya ang masamang espada. Habang paalis si Nick, tumawa si Leon sa kanyang sarili dahil hindi alam ni Nick kung gaano talaga nagtitiwala sa isa't isa ang mga kasamahan niya. Kaya si Nick ay tumatakbo sa tahimik na parking ito na walang kam-alay-malay at may isang batang babae na tahimik na sumusunod sa kanya. Ginugulo niya ang isip niya, pinapaniwala siyang ito ang kanyang sariling konsensya, sinasabi sa kanya na bumili ng mamahaling paninda. Kinumbinsi niya itong magpahinga, at lubos na nagulat si Nick nang mapagtanto niyang siya ay sumusunod sa kanya sa buong oras. Habang nagpapahinga sila sa isang bangko, inamin ng idol na nakaramdam siya ng kakaiba pagkatapos ibigay kay Nick ang kanyang unang tiket sa konsyerto. Ipinaliwanag niya na kahit sinusubukan ng mga idol na iparamdam sa mga fan na espesyal sila,
may mga taong sumusobra at sinisira ang buhay nila sa labis na pagkahumaling sa mga idol. Ngumiti siya, sinasabing natutuwa siyang naging positibo ang epekto niya kay Nick, imbes na gawin siyang isang tagahanga na sobra-sobra. Naging seryoso si Nick saglit at sinabing kung hindi niya ipinakilala sa kanya ang idol culture at tinulungang ayusin ang buhay niya, baka naging kriminal siya. Habang nakatingin sa kanya, napansin ni Nick na may bumabagabag sa kanya ng matagal na. Kaya ang idolo na si Belle Haggans, nagpas siyang ikwento ang kanyang buhay. Ilang taon pa lamang ang nakalipas, isa lamang siyang part-time na music hero na kumakanta sa bar ng kanyang boyfriend na halos walang nanunood. Pero nagpatuloy siya hanggang sa nakita siya ng isang producer na nagngangalang Joseph Coleman at inalok siya ng trabaho bilang idolo. Agad namang sumang-ayon ng boyfriend niya sa pagkakataong kumita kay Belle nang hindi man lang tinatanong kung ano ang gusto niya. Pagkatapos niyang magtanghal sa kanyang unang konsyerto, naadik si Belle sa kasikatan, sa pagmamahal ng mga tagahanga, at sa pagkakaroon ng sumusunod sa kanya. Siya at dalawa pang babae mula sa mga nanood ng konsyerto ay naging magkaribal sa mundo ng mga idolo. Habang tumatagal, sumama ang sitwasyon nila ng kanyang boyfriend. Nagsimula siyang mangikil sa kanya ng pera. Napagtanto ni Belle na ang dating katuwang niya sa pangarap ay naging ganitong halimaw na uhaw sa pera na nagsusugal at nagpapasarap sa buhay gamit ang pera niya. Huminto na siya ng tuluyan sa pagtatrabaho at nakikinabang na lang sa kita ni Belle, pero masyado siyang bulag para makita ito at hinayaan ang ugali nito. Isang gabi, lumabas si Belle para mag-inom at narinig niya si Claudine na hiniwalayan si Nick. Sinundan niya ang lalaking nasaktan sa ulan para pasayahin. Kalaunan, kinumbinsi siya ng boyfriend niya na pumunta sa isang kasino kung saan nakasalubong niya si Tiana, na inubos ang pera ng boyfriend niya para lang makakuha ng reaksyon mula kay Belle. Nang lumitaw si Leon sa anyong halimaw, nanood siya ng manghang-mangha habang pinapabagsak siya ng team Nick. Pagkatapos ng kaguluhan sa kasino, binayaran ni Joseph Coleman ang utang ng boyfriend ni Belle at pinagbawalan itong makita siya muli. Sa wakas, nagkaroon ng lakas ng loob si Belle at opisyal na nakipaghiwalay sa kanyang boyfriend, na parang wala siyang pakialam. Tinawag niyang bigos sa pagsusugal si Belle at nagbitaw ng walang kabuluhang payo bago umalis. Nawala na sa isip ni Belle ang boyfriend niya hanggang sa makita niya itong nagwawalis ng kalsada na parang talunan isang hapon. Sa sumunod na linggo, nagkaroon ng comeback concert si Belle at inialay ang kanyang unang kanta kay Tiana, ang bayaning nakilala niya sa kasino. Naghiyawan ang mga tao nang magsimulang kumanta si Belle, at si Nick ay nanunood na gulat habang sa wakas niya. Pinagsasama-sama ang lahat. Pagkatapos ng palabas, sinusubukan ulit ni Belle na lokohin si Nick sa parke, pero sa pagkakataong ito, nakita na agad niya ang motibo nito. Tinanong ni Nick kung bakit tila nag-aalala siya noong huling pagbisita niya, at inamin ni Belle na mayroon siyang mga alalahanin gaya ng iba, pero nalampasan na niya ang mga ito. Dagdag pa niya na ang paglutas ng isang problema ay lumilikha lamang ng mas komplikadong mga problema. Sumang-ayon si Nick sa teorya niya, na sinasabing kapag natikman mo ang pag-aalala, hindi na ito titigil sa pagdating. Tinawag ni Belle ang isang asong gala at binuhat ito, na sinasabing patuloy siyang susulong anuman ang mangyari. Muling sumang-ayon si Nick, at idinagdag na ang paglutas sa iyong mga problema ay nangangahulugang sumusulong ka sa buhay. Pagkaalis ni Belle sa aso, tumingala si Nick sa langit at sinabi kay Belle na kailangan nilang magpatuloy. Tumingala rin si Belle at sumang-ayon kay Nick, ang kanyang kaibigang nawala noon. Habang nagpapahinga ang grupo ng mga nakaligtas sa kanilang kublihan, ginulo sila ni Kizuna sa kanyang karakter sa comics na pinapangarap. Pinag-ingat sila ni Nick at inis na umirap si Kizuna. Itinulak niya ang kanyang magasin sa mukha ni Nick at nagwala. Narinig ng isang lalaki ang mga panawagan ni Kizuna para sa katarungan at nagkaroon ng interes. Habang sumisilip sa salamin, nagpakilala ang babae bilang si Olivia Taylor, isang adventurer at manunulat para sa magazine na ipinapakita ni Kizuna kay Nick. Nang ayaw maniwala ang grupo na ang isang tulad ni Olivia, na sobrang sigla, ay isang adventurer, nagpasya si Olivia na ipakita sa kanila ang ilan sa kanyang mga galaw. Habang nagpaparada sa iba't ibang tindig, nadulas siya at napasandal kay Karen. Pagkatapos ng kanyang maikling pagpapakita, ipinaalam ni Olivia sa grupo na tuwing may kakaibang nangyayari sa lungsod, palagi siyang naroon upang tingnan ito. Sa gabi, habang naglalakad si Zem sa kalye ng lasing, nabigla siya matapos makita ang isang mahiwagang nilalang na dumakip sa isang batang babae.
Sa susunod na eksena, sa pasukan ng hall ng idolo, nararamdaman ni Kizuna na nasa panganib si Zem at inakay si Nick sa kinaroroonan niya. Kapag dumating si Nick sa lugar, nagulat siya nang makita na ang kontrabida sa magazine ni Kizuna, na kilala bilang Stepping Man, ay umatake kay Zem. Humakbang si Kizuna at hinarap ang hindi nakikitang Stepping Man. Nang mapagtanto ng salarin na nakikita siya ni Kizuna, tumakas siya. Si Zem ay bumalik sa bahay aliwan kasama sina Nick at Kizuna upang magpagaling siya at ang batang babae. Sa bahay aliwan, tinanong ni Nick ang batang babae tungkol sa kanyang umaatake ngunit may isang babae mula sa mga nagtatrabaho ang nakialam. Humingi ng tawad si Nick at biglang iginiit ng batang babae na ang kanyang umaatake ay ang Stepping Man. Nang tanungin siya ni Nick na ipaliwanag, sinabi ng batang babae na ang kanyang ina ay palaging umalis. Gabi na nang subukang talunin ng taong humahakbang pero natalo siya at ngayon ay nakarete sa ospital. Ipinagpatuloy niya na ang taong humahakbang ang responsable sa pagkawala ng mga bata kamakailan, pero nang subukan siyang ibunyag ng kanyang ina, walang naniwala sa kanya. Dagdag pa ni Zem na kahit hindi naniniwala ang mga tao sa pagkatao ng taong humahakbang, nakita niya itong umatake sa isang inosenteng bata at tumalon mula sa bubong patungo sa bubong nang walang kahirap-hirap. Matapos malaman na Reyna ang pangalan ng batang babae, tiniyak ni Zem na naniniwala siya na may taong humahakbang at pinuri niya ang katapangan ng kanyang ina. Biglang tinanong ni Reyna si Zem kung maaari niya itong ituring na estudyante, pero tumanggi si Zem na tanggapin siya. Dahil sa kanyang murang edad, kinutya ni Kizuna ang katotohanan na ang taong umuukyat na dating pinapurihan niya sa mga libro ay isang murang sari na dahilan ng isang kontrabida na kumukuha lang ng mga bata. Tumayo si Kizuna at sinabi na wawasakin niya ang nagpapanggap na taong umuukyat. Kinabukasan, nagpasya si Nick na gawing makabuluhang misyon ang kanilang paghahanap sa taong umuukyat. Banibisita niya ang isang guild para sa mga bounty hunter at gusto niyang malaman kung mayroon silang magandang trabaho para hanapin ang taong umuukyat. Hindi sila pinayagan ng receptionist ng guild na makita ang kaso ng taong umuukyat, kinutya si Nick dahil sa pagkatanggal sa kanyang dating grupo, at binigyan sila ng ibang trabaho na may bounty. Nang marinig ng grupo ng mga mangangaso ng ulo na sina Nick at ang kanyang mga kaibigan ang mga sikat na grupo ng mga nakaligtas, isa sa kanila ang nagalit. Pagkatapos ng kaunting pagtatalo sa pagitan ng malaking mangangaso ng ulo at ni Tiana, si Tiana ay naglagay ng malaking taya sa tagumpay ng kanyang grupo, at ang karamihan sa guild ay tumaya laban sa tagumpay ng grupo ng mga nakaligtas sa kanilang ibinigay na misyon ng bounty. Tinunto ng grupo ng mga nakaligtas ang kanilang huhulihin sa Basura Town, ang tahanan ng mga kriminal na walang modo at isa sa pinakamapanganib na bahagi ng lungsod, na labis na kinatatakutan ng mga gwardya. Lumapit si Nick sa mukhang baliw na tagabantay ng gate para kumuha ng impormasyon, ngunit pagkatapos ng sinasabi ng bantay pinto sa kanila ang maraming walang kwentang bagay, binabalaan niya silang lumayo sa isang individual na tinatawag na Nalgawa. Nang tanungin ni Nick ang bantay pinto kung sino si Nalgawa, sinabi ng bantay pinto na si Nalgawa ay isang taong may katungkulan sa kanilang lugar. Habang naglalakad sina Nick at ang kanyang mga kasama sa mabahong pugad ng mga kriminal para hanapin si Hale, ang kanilang salarin, isang grupo ng mga basegulero ang lumapit sa kanila para holdupin sila. Sa isang iglap, inagaw ni Nick at ng iba pa ang mga sandata ng mga basegulero at tinanong sila tungkol kay Hale. Itinuro ng leader ng gang kay Nick at sa iba pa ang isang bahay tuluyan sa silangang bahagi. Nang tangkaing hinga ng impormasyon ni Nick ang leader ng mga masasamang loob, pinaalalahanan siya ni Tiana na kukutusan na niya sila. May mga pader sa likod ng grupo at biglang tinanong ni Zem ang pinuno ng mga magnanakaw. Matapos gipitin ni Zem ang kawawang lalaki, umamin ito na hindi naging maganda ang buhay niya at hindi niya ginustong maging isang kriminal. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan at pamamagitan ni Curran, binigyan ni Zem ang lalaki ng kaunting pampakalma bilang kabayaran sa kanyang impormasyon. Bago pa man lumabas ang grupo, binalaan sila ng magnanakaw na si Hale ay mabilis tumakbo at madaling makatakas sa isang iglap. Sa likod ng bahay tuluyan, nararamdaman ni Kizuna ang presensya ni Hale at nagplano si Nick ng pananambang. Madaling nahuli ni Nick at ng iba si Hale, iginapos siya, at inilabas ng kanyang silid aliwan. Sa harap ng silid, nakasalubong nila si Nalgawa, ang sinasabing pari at doktor ni Hale, na nagtanong tungkol sa ginagawa nila sa kanyang pasyente. Matapos ipaliwanag ni Nick na si Hale ay isang kriminal na nagawa na ang lahat ng krimen maliban sa pagpatay,
Pumayag si Nalgawa ngunit sinabi na may sakit si Hale at gusto niya itong gamutin bago siya dalhin ni Nick. Sumingit si Zem at sinabing maaaring masayang ang paggagamot ni Nalgawa kung mahahatulan ng kamatayan si Hale. Binanggit din ni Zem ang posibilidad na malinis ni Hale ang kanyang pangalan bago tanungin si Nalgawa kung paano. Naging dating pari siya na naninirahan sa basurahan sa kabila ng kanyang kitang-kitang talento. Diretso ring tinanong ni Nalgawa si Zem kung gusto ba niyang bumalik sa pagkapari at nagulat ang mga tao sa silid na marinig yun. Kumuda na naman si Kizuna gaya ng dati at tinanong si Nalgawa kung may alam ba siya tungkol sa taong naglalakad. Nang aminin ni Nalgawa na wala, nagsimulang tumawa ng malakas si Hale bago sabihing ang basurahan ay puno ng mga taong kumukuha ng mga bata. Nang sitihin ni Nalgawa si Hale, sinabi ni Hale na madalas niyang makita ang isang kakaibang reporter na naglilibot at nagbibigay ng candy sa mga bata para kausapin sila. Hindi nagtagal, nakarating si Nick at ang kanyang mga kasama sa guild ng mga bounty hunter para isumite ang kanilang nahuli. Nilapitan ni Tiana ang malaking lalaki na tumaya laban sa kanya at kinuha ang kanyang bayad. Isinumite niya ang bayad sa receptionist at hiniling na bumili ng maraming bote ng beer hanggat maaari para sa mga bounty hunter sa guild. Kinaumagahan, binisita ni Nick at ng iba pa ang guild para kolektahin ang kanilang gantimpala at ilang impormasyon tungkol sa taong humahakbang. Pagkatapos basahin ang maraming hindi makatulong na tala tungkol sa taong humahakbang mula sa iba't ibang tao, tinanong ni Nick ang receptionist tungkol sa mga dumukot na tinutukoy ng mga tao bilang taong humahakbang. Ngunit ang receptionist, ipinapunta sila sa isang kakaibang reporter na nagbibigay ng candy sa mga batang hindi niya kilala. Napatawa si Nick nang mapagtanto niya na ang kakaibang reporter ay ang kakaibang babae na nagpakita ng katangahan sa kanila ilang araw na ang nakalipas. Nang banggitin ni Kizuna na ang lalaking nakatapak na kanyang nakalaban ay gumamit ng tanikala bilang armas, sinabi ni Kern na noong nabangga siya ng babaeng nerd, mas mabigat ito kaysa sa dapat. Tinanong siya ni Nick kung may mga tanikala ba itong nakapalibot sa kanyang katawan. Agad na inutusan ni Nick sina Kern at Tiana na harangan ang mga labasan ng gusali habang dahan-dahan siyang lumalapit sa reporter. Dumating si Nick sa harap ng mesa ng reporter at dumiretso sa punto. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa mga bata pagkatapos bigyan ng candy, ngunit nagmaang-maangan ang reporter at tinanong siya ni Nick kung saan ito naruroon 2 gabi na ang nakalipas. Pagkatapos magbigay ng maraming magulong paliwanag ang kakaibang babae, tinanong siya ni Nick kung siya ba ang Steppenman at kung saan niya tinatago ang mga batang kinukuha niya. Padalos-dalos na itinanggi ng kakaibang reporter ang mga tanong ni Nick at ginulat ang lahat ng sip-A ng mesa sa harap niya at tumalon palabas ng kwarto sa pamamagitan ng bubong. Nagising si Zem mula sa isang bangungot tungkol sa panahon niya sa kulungan. Inayos niya ang sarili mula sa kama at bamulong sa sarili. Pagkatapos tumakas ni Olivia sa pamamagitan ng bubong, sina Kizuna, Zem, at Nick ay nagtatambay sa bahay aliwan na nag-uusap. Kung gaano kamukha kumilos si Olivia nung lalaking sumasayaw na nakita nila nung 2 gabi. Tapos biglang sumulpot yung nanay ni Reyna at si Nick, hindi makapaniwala, ikaw si Ada yung some liar. Lumalabas na isa siyang sikat na mandirigma mula sa maalamat na A-rank party na Grand Chef. Nung nagkwento si Ada tungkol sa mga pakikipagsapalaran niya kasama si Fifth at yung iba pa, todo hanga si Kern. Sinubukan ni Ada na ilayo yung anak niya sa isyu nitong lalaking sumasayaw, pero bamaling si Reyna kay Zem, na tinatawag niyang master, para suportahan siya. Mabilis itong pinutol ni Zem at nagbitaw ng revelasyon tungkol sa isang batang babae na kasing edad ni Reyna na talagang binentahan siya at sinira ang buhay niya. Tinanong ni Reyna kung kaya ba sinabi niyang bumalik siya pagkaraan ng 15 taon para maging estudyante niya, at nagalit si Ada akala niya papakasalan ni Zem ang anak niya. Itinuwid ni Reyna ang ina niya, at nagtawanan ng lahat kay Zem, dahil binasted siya ng bata. Maya-maya, nagpasalamat si Ada sa grupo dahil nailigtas nila ang anak niya pero binalaan silang lumayo sa kaso ng Steppenman. Sabi ni Nick, hindi ka ang boss ko. At sinabi niyang personal na niya itong gagawin ngayon dahil naiinis siya sa paraan ng Steppenman. Inamin ni Ada na inimbento niya lang ang pangalang Steppenman para magka-interes ang mga guild at adventurer. Umatras siya kasi nag-aalala siya sa anak niya, pero sabi ni Nick, kahit man lang sabihin niyo sa amin kung paano talunin tong lalaking to. Kaya dinala sila ni Ada sa bar at binigyan ng kakaibang katas ng kabute.
Tapos ipinaliwanag niya kung ano ang kailangan para pabagsakin ng lalaking humahakbang at binigyan sila ng espesyal na panimula para subukan kung kaya nila. Palpak ang unang araw ng training nila, pero kalaunan nakita ni Kazuna na may kinukuha ang lalaking humahakbang na babae sa kalye at inakay ang lalaking yun papunta kina Nick at Zem. Pero nung tinanong ni Nick ang lalaking humahakbang na magpakita, tumakas lang ito. Kinabukasan, dinalaw ni Nick si Leon sa kanyang selda para magtanong tungkol sa mga gamit na may mahika na kayang magtago ng isang tao. Matapos mag-isip ng mabuti, binanggit ni Leon ang hiyas ng ilusyon na hari na kayang magbalat kayo ng mga tao at sinabi niyang ang pinakamadaling paraan para itigil ito ay ang buong kumpiyansang banggitin ang pangalan ng gumagamit. Kinabukasan, lubos na natutunan ni Nick ang kanyang pagsasanay at naalala niya ang nakaraan noong bata pa siya at nag-eensayo. Dumating si Zem na may maraming bagong impormasyon tungkol sa naglalakad na lalaki at pinangunahan ni Nick ang lahat pabalik sa basurahan. Sinabi ng tagabantay na nakakita siya ng isang patay na bata ilang araw na ang nakalipas, at nakaramdam ng pagkasindak si Nick nang marinig yun. Habang naglalakad sila sa maulap na lugar, gumamit si Kazuna ng telepathy para babalaan ang lahat na may sumusunod sa kanila. Sa huli, biglang sumulpot si Olivia at inatake si Nick. Matapos magpakitang gilas si Nick sa pagsayaw, inaakusahan siya nito na siya ang dumukot. Tapos naalala ni Nick ang sinabi ni Leon tungkol sa pagbanggit ng pangalan ng may sala, kaya sinubukan niya. Gulat ang lahat nang sumagot si Olivia sa kanyang karaniwang paraan. Kalaunan, ipinaliwanag ni Olivia na isa siyang stepping man, pero hindi siya ang stepping man na dumudukot ng mga bata. Lumalabas, ang stepping man ay balbal lang para sa mga kakaibang tao na tumatalon sa mga bubong sa gabi. Pumayag siyang tulungan silang hulihin ang tunay na dumukot. Sumama si Olivia sa kanila para tingnan ang bangkay ng bata at itinuro kung gaano ito kakaiba na malinis at walang gallows. Nang binaliktad ni Zem ang bangkay, nahulog mula sa likod nito ang isang kumikinang na pulang bato. Suriin ito ni Olivia, pagkatapos ay durugin, biglang lumabas ang mga paso at nunal sa katawan. Sinuri ni Zem ang mga mata at nakita ang mga senyales ng ginamo na sakit ng dilaw na demonyo. Seryoso si Olivia, sinasabing hindi lang basta kung sinong bata ito, mahal siya ng kanyang pamilya. Bumalik sila sa bahay aliwan. Sinabi ni Tiana sa kanila na ang patay na babae ay anak ng isang may-ari ng tindahan ng baluti at nawawala na ng mahigit isang buwan. Naisip nila na ang lalaking naglalakad, stepping man, ay pumapasok at lumalabas ng basurahan, kaya nagdesisyon silang ibalik ang bangkay sa mga magulang at maghayganti sa nangyari sa kanya. Hinahabol ni Nick ang misteryosong lalaking naglalakad, stepping man, sa gabi ng kabilugan ng buwan. Mayabang si Nick, kinukutya yung lalaki dahil daw masyadong busy para mag-enjoy sa buwan. Pero sumagot yung lalaking naglalakad na may boses na hindi natural. Sinasabing mahina pa rin yung teknik ni Nick sa pagiging magaan, kahit papuri yung galing ni Nick sa laban. Pamwesto silang dalawa para maglaban, at tinanong ni Nick kung bakit kinukuha nitong lalaki na to yung mga inosenteng bata. Inatake ng lalaking naglalakad si Nick gamit yung malaking kadena at nagreklamo na masyadong mausisa si Nick. Umiwas si Nick na parang eksperto at sinabi niyang halos alam na niya ang lahat maliban sa kung bakit nagaganap yung mga pagdukot. Nagpalitan sila ng suntok, at habang hinaharangan yung mga suntok ni Nick, sinabi nung lalaki na si Nick ay kulang ng isang mahalagang impormasyon. Hindi nagpapaloko si Nick, at nagbunyag ng isang malaking sekreto. Alam niyang ang may sala sa pagsusulat ng mga papel na pang-akademiko mula sa Tambakan, aka ang koleksyon ng basura, ay si Nalgawa pala. Gaya ng hula ni Leon, sa sandaling banggitin ni Nick ang pangalan, nawala ang kanyang pagtatago at lumitaw ang galit na mukha ni Nalgawa. Kinilala ni Nalgawa ang katalinuhan ni Nick, at ipinaliwanag ni Nick na nagsimula ang kanyang hinala nang makakita sila ng bangkay na may sakit na dilaw na demonyo. Napagtanto niya na ginagamit ni Nalgawa ang basurahan at ang kanyang mga biktima upang maghanap ng lunas sa sakit. Nang sabihin ni Nalgawa na wala na siyang mawawala, sumugod si Nick sa kanya pero hindi siya makatama. Madaling hinaharang ni Nalgawa ang lahat, sinasabing alam niya ang lahat ng galaw ni Nick. Tumalon ng mataas si Nick at bumwelo ng napakalakas na sipa sa depensa ni Nalgawa, at pareho silang bumagsak sa bubong ng gusali. Tumingin si Nalgawa sa paligid at napagtanto niya, naku, naisahan siya at nahulog siya sa isang patibong. Humakbang si Zem at nagtanong kung bakit ikinakalat ni Nalgawa ang nakamamatay na sakit na ito.
Ibinunyag ni Nalgawa na namatay ang kanyang anak dahil dito. Sabi ni Zem, "Oo, alam ko," at sinimulang ikwento kung paano nahawa ang anak ni Nalgawa. At namatay. Bumagsak si Nalgawa, nagtatanong kung bakit nagkaroon ng ganong kasamaang kapalaran ang kanyang anak. Inamin niya na desperado siyang naghahanap ng lunas, pero nang subukan niyang bigyang katwiran ang kanyang mga ginawa, pinagsabihan siya ni Zem dahil sa pagpatay sa mga anak ng ibang tao habang nagpapanggap na naghahanap ng lunas. Ipinaalala ni Zem sa kanya na ang sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang anak ay eksaktong nararamdaman din ng ibang mga magulang dahil sa kanya. Habang nag-uusap sila ng seryoso, binalaan ni Kizuna ang lahat sa pamamagitan ng telepathy na hindi sila nag-iisa. Bigla, isang maliwanag na apoy ang bumulusok sa pasukan at tumama sa dibdib ni Nalgawa. Bumagsak ang pintuan, at lumitaw ang isang kakaibang nilalang. Sinubukan ni Zem na pagalingin si Nalgawa, pero itinaboy siya nito, sinabing ilaan ang mahika niya at maghintay ng kanyang pagkakataon. Ipinahayag ng kakaibang nilalang na narito siya para patayin ang lahat. Sinubukan ni Nakuren at Tiana ang pinagsamang atake pero lubusan silang nalupig. Bumalik si Zem sa pagpapagaling kay Nalgawa, na nagsabi sa kanya na pinapabagal niya ang grupo sa pagtatangkang iligtas ang mga taong hindi importante habang binubugbog ang kanyang mga kaibigan. Sabi niya ang kabaitan ni Zem ay pagiging makasarili lamang at ikapapahamak ng lahat. Tinawag ni Nick si Zem, hinihiling na makipag-isa sa kanya, pero nag-alangan si Zem at pinanood na atakihin ng kakaibang nilalang si Nick. Habang si Zem ay nanigas dahil sa kanyang pagkakasala, sinabi ni Kizuna sa kanya na nagpapaliban lamang ng oras si Olivia habang iniisip niya kung ano ang gagawin. Sumugod si Olivia at direktang sinipa ang nilalang, nakikilala siya bilang ang kilalang White Mask. Hinarang niya ang espada nito gamit ang kanyang mga kamay at ginulat siya sa kanyang bilis, sumusuntok mula sa likod. Pagkatapos makabawi si Olivia, tuluyang nabuo ni Zem ang pakikipag-isa kay Nick. Nang tangkaing tumakas ni Olivia, hinayla siya pababa ni White Mask at ikinulong sa pulang simboryong ito na may sobrang init at presyon na maaaring ikamatay niya. Sinusubukan ng Team Nick na tumulong, ngunit binalaan sila ng espada ng pagkakaisa na huwag sumugod ng padalos-dalos. Sumugod si White Mask para atakihin ang Team Nick, na napagtanto na mas mabigat ang espada kaysa inaakala nila. Nagpasya silang gamitin ng bilis bilang kanilang bentahe, na nagpaikot-ikot ng napakabilis habang napansin ni Olivia na humihina na ang simboryo at sinimulan nitong sirain. Sinubukan ni Olivia na ilihis ang atensyon ni White Mask, pero nalaman niya ang pattern ng galaw ng Team Nick at umatake. Nang ipinahayag na ni White Mask ang kanyang tagumpay, biglang lumitaw ang espada ng pagkakaisa at tumusok sa kanya. Hinugot ni White Mask ang espada, umamin na natalo, at tumakas sa pamamagitan ng malakas na pagsabog. Pagkatapos siguraduhin na okay ang lahat, sinubukan ni Zem na gamutin si Nalgawa, ngunit ibinunyag ni Nalgawa na nahawaan niya sa kanyang sarili ang dilaw na demonyong sakit at hinihiling sa kanila na hayaan siyang mamatay sa gumuhong gusali. Kinaumagahan, nagbigay galang si Zem sa gumuhong gusali. Binanggit ni Kizuna na nalutas na nila ang isang kaso, ngunit binalaan sila ni Olivia na huwag magpabeya dahil nasaan man si White Mask. Kinumbinsi ng grupo si Olivia na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao, at umamin siya na siya talaga ang espada ng digmaan. Pagkatapos ng epikong paghaharap na iyon sa pagitan ni White Mask at ng aming grupo ng mga nakaligtas, sina Nick at ang kanyang mga kasamahan ay nagpapahinga sa bahay, nagpapagaling, ngunit bahagya ring nag-iisip ng malalim. Naalala ni Nick noong bata pa siya, at isinama siya at ang nanay niya ng tatay niya para bisitahin si Tito Argus sa lungsod ng Labyrinth. Mabilis na nagdilim ang sitwasyon ng tambangan ng mga bandido ang kanilang grupo. Itinago muna siya ng nanay niya bago kumuha ng kutsilyo at sumugod para tulungan ang tatay niya. Sa kasamaang palad, pinatay ng mga walang hiya na yun ang pareho niyang magulang, pero biglang dumating si Tito Argus at iniligtas si Nick. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Argus, "Hoy bata, gusto mo bang maging adventurer?" At sinimulan siyang sanayin sa mahirap na buhay ng isang adventurer. Sa unang misyon ni Nick kasama si Argus at ang kanyang grupo, binali ng isang halimaw ang kanyang espada. Sa dalawa, sa kasalukuyan, nakatitig si Nick sa sirang espada, iniisip ang araw na pinalaya siya ni Argus sa kanyang grupo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inamin na mayroon siyang mga panghihinayang. Nais niya na sana ay ginawa niya ang mga bagay ng iba.
Biglang narinig ni Nick ang isang kumakanta sa ulan at nataranta ng mapagtanto niyang si Belle ito, ang kanyang idolo. Tumakbo si Nick dala ang payong na binigay niya sa kanya noong una silang nagkita, at napagtanto nilang hindi pa rin nila alam ang mga tunay na pangalan ng isa't isa. Nagpasya silang panatilihin yon, at sinabi ni Belle kay Nick na ingatan ang payong hanggang sa huminto ang ulan. Samantala, sinusuri ni Zem ang bibig ng isang pasyente nang itanong ng lalaki kung siya ba yung pinatay si Naligawa. Nang sumagot si Zem ng oo, tuwang-tuwa yung pasyente, sinasabing siguradong ginawa ni Zem yun para mapalitan siya. Tumakbo palabas yung lalaki na sumisigaw tungkol sa panalo sa isang pastahan. Pagkatapos tulungan ang isa pang matandang pasyente, inamin ni Zem na napagdesisyonan niyang gampanan ang papel ni Naligawa sa Garbage Town bilang paraan para magluksa at harapin ang sarili niyang nararamdaman. Nagising si Tiana, nanigarilyo ng kanyang pipa, at nakatitig lang sa kalangitan. Kinabukasan sa Karahan, malalim ang iniisip niya, napagtantong nakakabagot ang mamuhay ng tahimik. Kinabukasan, nakipagkita si Curran sa kanyang grupo na parang kakaiba at nagtanong kung kamusta ang lahat. Ginagawa. Pagkatapos makakuha ng ilang tuyong sagot, napansin ni Kizuna ang maruming paa ni Zem at tinanong kung nagko-cosplay pa rin ba siya bilang Naligawa. Pinaalala ni Zem kay Kizuna na nagkasundo silang lahat na huwag makialam sa buhay ng isa't isa. Napagtanto ni Kizuna na ang bawat isa sa grupo ay may pinagdadaanan at umiiwas sa isa't isa. Nang gabing yun, binisita ni Kizuna si Zem sa basurahan at sinabi sa kanya na kung magpapanggap siyang doktor sa ganoong kadelikadong lugar, kailangan niya ang espada ng pagkakaisa para suportahan siya. Nag-alok si Kizuna na maging kanyang bantay, at si Zem naman ay sumagot ng, "Salamat pare." Kinaumagahan, nang makipagkita si Curran sa lahat, tuwang-tuwa si Kizuna sa ilang bagong comics. Sa loob-loob ni Curran, tinatangka niyang itanong kung kamusta ang lahat pero napunta siya sa usapan tungkol sa pagkain. Pagkatapos makakuha ng ilang sagot na parang pilit, umalis na siya. Habang naglilibot para maghanap ng pagkain, inamin ni Curran na hindi niya maalis sa isip ang mga alaala ni Naligawa at White Mask. Galit na galit pa rin siya kay Cleos dahil ninakaw nito ang pinakamahalaga sa kanya nang makita niya ang isang tindero na sinusubukang lokohin ang isang batang babaeng hayop gamit ang isang peking sirang kwintas. Mabilis na pinatigil ito ni Curran at pinanood ang nagpapasalamat na babaeng hayop na umalis. Natagpuan ni Nick at ng kanyang grupo si Curran at inanyayahan siyang sumama sa kanila sa Summer Sleep Festival. Papunta doon, sumugod si Olivia sa kanila na parang baliw para magkalat ng mga chismis na narinig at isinulat sa kanyang magazine. Nang banggitin ni Olivia ang mga posibleng kaaway, biglang nagtanong si Curran tungkol sa hiyas ng Dragon King. Aminado siyang hindi siya dapat masyadong mag-isip tungkol kay Kalios ngunit hindi niya alam ang gagawin. Sabi ni Curran, nag-e-enjoy siya kasama ang grupo pero pakiramdam niya ay may iniiwasan siyang mahalagang bagay. Ikinagulat ni Curran nang sabihin ng barkada na handa silang sumunod sa kanya, ipaglaban ang kanyang mga laban, at gawin pa itong mga trabahong may bayad, gaya ng ginawa nila sa Stepang Man. Nagbigay ng nakapagpapasiglang salita si Olivia at nakisabay ang lahat. Maya-maya pa'y nagsimula ng bumulabog ang mga paputok at napalingon silang lahat para tingnan ang kahanga-hangang palabas ng ilaw. Sa langit, pagkatapos ng isang gabing puno ng saya, kasama ang batang babaeng hayop na sumusunod kay Curran sa bawat kainan, malalim na nag-usap sina Kizuna at Olivia tungkol sa kung paano sila mas tatagal kaysa sa kanilang mga kaibigan dahil sa kung ano sila. Ipinagtapat ni Olivia na gustong-gusto niyang tumulong sa mga bayani na kalaunan ay tatalo sa haring demonyo at ililigtas ang mundo.